Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. I will take full responsibility of Danica. Ha? Usal ni Princess at tila nag-aabang ng sagot kay Nathan. If she will only sign the contract with us. Natural na maging responsibilidad ko siya dahil ako ang employer. Oh yes, he's still into contract. Ano pa nga ba ang aasahan ko sa kanya? Hayok na hayok yan sa katagang successful. Hindi pwedeng ihiwalay ang pangalan niya sa salitang success. Ha? Hotdog ka pala eh. Medyo napasigaw pa si Princess, dahilan para mapatingin sa amin ang ibang taong kumakain. Tama na yan, Princess. Umalis na tayo. Muli ko naman siyang hinila palayo kay Nathan. Malaking gulo pag nagkataong mag-iskandalo dito itong babaeng ito. May ugali din kasing ayaw magpaawat. I will be seeing Rachel this afternoon. Wanna join? Kunot noo at puno ng pagtataka na napatingin ako sa kanya. As if naman nasasama sa isang estranghero ang anak ko. Nag-iisip ba to? I mean, it would be nice seeing both mother and daughter in the same spot. What do you think? Anak nang, paano niya nalaman na anak mo si Rachel? Don't tell me na sinabi mo sa kanya. Napatampal na lang ako sa sarili ko dahil sa kakeng ko yan ng kaibigan ko. Bakit ang talas ng tabas ng dila niya? Alam na din ba niya na siya ang... Kaagad kong tinakpan ang bunganga niya para hindi niya matuloy ang sasabihin niya. Cut it, Princess. Utos ko. Medyo gunilo ko ang buhok ko na para bang tinatakpan ang mukha ko. Dahil naaagaw na namin ang atensyon ng mga tao dito. Inamin nyo din, sabi ni Nathan na para bang nanalo sa pustahan. Napapikit na lang ako at mahinang bumuga ng hininga. Nagkakamali ka, Nathan. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Princess. That's enough. I'll be fetching you later this lunch to talk about my proposal. And I'm sorry, but I badly need to leave right now. Cause I still have things to work on. See ya. Sabi nito at naunang umalis. Did my manager just dig my own grave? Bakit mo naman kasi sinabi yon? Baling ko kay Princess na kaagad namang umuiwas ng tingin. What? Princess naman eh. Todo dinay na nga ang ginawa ko sa kanya kanina. Tapos... Bakit ba ang hindi mo magawang itikong ang bibig mo? Inis kong sabi at naglakad na din palabas ng resto. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin na kilala niya ang anak mo? Tanong niya habang sinasabayan ako paglalakad. Paano ko sasabihin sa iyo kung kaninang umaga ko lang din nalaman? Ha? Nagkanda leche-leche na. I better think of a plan kung paano patahimikin ang lokong iyon. He better not to tell it on social media dahil pag nagkataon, this will be the end of my career. Pagkarating ni Nathan sa palapag na kung saan nandoon ang kanyang opisina, bumungad sa kanya ang sekretarya nitong si Bea na tumatakbo papunta sa kanya. Sir! Oh, what's the matter? Tanong niya na makalapit ito sa kanya. Inayos muna ni Bea ang kanyang sarili bago magsalita. Mas gusto kasi ng boss niya ang makipag-usap kapag maayos ang postura ng kinakausap niya. Tulungan niyo po ako, sir. Si Ma'am Clarice po kasi. Nasa loob siya ng opisina niyo. Anong gagawin ko, sir? Papatin niya daw ako kapag nakita niya ang pagmumukha ko. Hindi ko naman po kasi pwedeng takpan ang mukha ko dahil hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Please, sir, tulungan mo ako. Desperadang pagmamakaawa nito sa kanyang amo.
Ako na ang bahala, he said as he smiled and tapped her shoulder as assurance. Talaga, sir? Hindi naman makapaniwala ang kanyang sekretarya, kaya tinanguan lang siya ng binata. Teka, bakit parang iba yata ang ngiti mo ngayong umaga? May nangyari ba, sir? Na-close mo na ba ang deal kay Sir Leo? Pag-uusisa pa nito. Bumalik ka na sa trabaho mo. Ako na ang kakausap kay Clarice. Sige po. Pumasok si Nathan sa kanyang opisina. Nakita niya si Clarice na nakaupo sa malaking sopa. At nang matunugan ng dalaga na may pumasok, kaagad itong tumayo at pumunta sa gawin ni Nathan. Thanks God, dumating ka din sa wakas. Sabi nito na para bang naibsan ang pagkabagot sa paghihintay. What can I do for you? Maniningil lang naman sa utang mo sa akin kahapon. May naasikaso ako kahapon. Tinungo ni Nathan ang kanyang mesa at umupo sa sarili nitong upuan. Pinasadhan niya ang mesa gamit ang kanyang hintuturo at tiningnang mabuti kung may bakas ba itong alikabok. Nathan naman unang branch ng butik ko kahapon ang nagbukas. Bakit hindi mo man lang magawang suportahan ang pinakamamahal mong pinsan? Nang masigurin niyang malinis at walang dumi ang kanyang mesa, ay sinimulan niyang gawin ang kanyang trabaho. Babawi ako sa susunod. Kinuha ni Nathan ang kanyang salamin at sinimulang basahin ang ilang dokumento na nakapatong sa kanyang mesa. Medyo marami-rami na din ito dahil hindi siya pumasok kahapon. Kasi mas inuna niyang alamin ang tungkol sa anak ni Danica. May inutusan naman siya mag-imbestiga dito. Pero hindi siya mapakali at gumawa ng sariling pananaliksik patungkol kay Danica makalipas ang 9 na taong magmula na maghiwalay sila. Ngayon ka na lang bumawi, nakangising sabi ng pinsan niya at napatawa pa na para bang tuwang-tuwa sa kung ano man ang naiisip niya. Stop grinning, Clarice. Nagmumukha kang mangkukulam, suway niya rito. Hay nako, sa ganda kong to. Lumapit sa kanya si Clarice at pinatong ang magkabilang siko nito sa kanyang mesa. At umakto na parang nagpapakyut dahil nakapatong ang baba nito sa kanyang palad. Anyway, kung gusto mo talagang makabawi sa akin, gawin mo na lang ang pabor na hihilingin ko. Nakangiting sabi nito, kaya saglit na napabaling sa kanya si Nathan at bumalik sa ginagawa. Spill it. Makipag-blind date ka sa kaibigan ko mamayang gabi. I decline. Maikling sagot ng binata na kapagpanguso kay Clarice. Pretty please. Pagpupumilit pa nito. Pinirmahan ni Nathan ang isang dokumento at binasa ang ilang pang mga dokumento na nasa kanyang mesa. Ask me anything maliban sa pakikipag-date, sabi nito dahil hindi pa din umaalis ang kanyang pinsan sa harapan niya. Promise, mas maganda to kumpara sa dati kong nireto sa'yo. Still no. Sabi mo babawi ka. Yun lang naman ang gusto ko. Nakangusong sabi ni Clarice na daig pa ang batang gustong magpabili ng laruan sa magulang. Inilapag ni Nathan ang hawak nitong dokumento at napasandal sa inuupuan nito. Maghanap ka muna ng asawa mo. Tsaka ako papatulan ang mga nirereto mo sa akin. He retorted na mas lalo nakapagpainis sa pinsan niya. He has a point. Why would his cousin bother him to start dating when they are both sharing the same boat? Ayusin mo nga yung mukha mo. Suway sa akin ni Princess at tinapon ng isang pack ng chips sa mukha ko. Nandito kami ngayon sa mismong bahay ko pagkatapos naming umalis sa resto. Pinarischedule na din ni Princess ang meeting namin kay Derecati dahil piling ko magiging lutang lang ako pag nagkataon. Katapusan ko na ba? Wala sa sariling tanong ko, sabay bukas sa chips at dumukot ng konti. I'm on diet at alam kong bawal to sa akin. Pero si Princess naman ang nagbigay, kaya ayos lang. Ang OA mo, swear. Wow, nagsalita ang hindi.
Magiging maayos naman siguro ang lahat kapag pumayag kang maging endorser nila. Dagdag pa nito, kaya inis ko siyang binalingan. Paano magiging maayos ang lahat kung ang hinayupak na yon ang boss? Tanong ko, sabay subo ulit sa chips. What's the big deal? Nakamove on ka naman sa kanya, di ba? Saglit akong napahinto dahil sa sinabi niya. Matagal na ako nakamove on pero hindi pa din tama to. We shouldn't be seeing each other now dahil gano'n naman talaga ang ginagawa ng mga mag-ex. Ang sakin lang naman, paano kung malaman niyang anak niya si Rachel? Ginawa kong rason ang anak ko dahil ayokong pagdudahan ako ni Princess na baka hindi pa ako nakaka-move on. Natatakot ako, Princess. Baka bigla niyang kunin sa akin ang anak ko at ilayo sa akin. Dagdag ko, sabay higa sa sopa at muling kinain ang chips. May parte din sa akin na mangamba sa posibleng gawin ni Nathan. Oras nang malaman niyang may anak kami. Nakita kong paano siya magalit, lalo na noong pinagtabuyan niya ako. Ginamit niya lahat ng mga koneksyon niya para lang hindi ako makita at hindi na makabalik sa industriya. Mabuti na lang at nakilala ko si Princess. She's the reason bakit ako nakabalik sa dati kong trabaho. Ang ipinagtataka ko lang, pagkatapos ng ilang taon naming hindi pagkikita, heto siya ngayon at umaaktong parang isang malaking kahibangan ang nakaraan naming dalawa. Trust me, hanggat hindi mo pa sinasabi sa kanya na siya yung ama, wala tayong magiging problema. Sagot ni Princess, kaya pinagtasan ko siya ng kaliwang kilay. Wow, coming from her. Siya nga tong walang preno ang bibig, kaya ako nabuking ni Nathan. Now, tell me, dapat ko ba bang paniwalaan ang suhestyon ng manager ko? Paano kung magtanong siya kung sino ang ama ng bata? Anong sasabihin ko? Tanong ko ulit without minding her suggestion. Sinisigurado ko lang na hindi na ulit ako maaaberya sa pangalawang pagkakataon. Baka mahatsit ako kung sakali man. Ano ba namang klaseng tanong yan, Danica? As if naman na may pakialam pa si Nathan sa anak mo. Halata naman na wala din pakialam sa'yo yung tao. Dahil yung kontrata lang ang habol niya sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Okay, she has a point. At saka, wag mo nang isipan ang lalaking yon. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Dahil baka kung ano namang katanghan ang gagawin ng magaling mong binsan na si Tamayo. I hope please sign in disbelief. Bakit ang dami ko yatang problema ang kinakaharap ngayon? I should be celebrating my success dahil sa isang movie na natapos ko. Pero bakit ganito ang nangyayari? May tao yata sa labas. Puna ni Princess na busy sa kakakain ng chips habang nanonood ng talk show sa TV. Napakunot naman ang noo ko at maya-mayay narinig ko may nagdo-doorbell sa labas. Lumabas ako para tingnan kung sino ang nasa labas at nakitang may nakaparadang puting Mercedes-Benz sa labas ng gate. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko na makalabas sa left door ang may-ari ng kotse. I already told you na mag-uusap tayo. Sagot ni Nathan at sumandal pa sa kanyang kotse. Nakahalukip-kip siya ngayon na para bang pakul na nagmo-model sa isang kotse. Paano mo nalaman ang address ko? Tanong ko sabay iwas ng tingin. I can't stand seeing him in his black suit tapos may pasandal-sandal pang nalalaman. May sense naman siguro ang tanong ko, di ba? I have my ways. Saka na. Cool niyang sagot. Hay nako. Tinalikuran ko siya bago pa ako hindi makapagtimpi sa kapreskuhan niya. Bumalik ako sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto. Nagpalit ako ng hoodie jacket at sinuot ang mask at shades. Princess, aalis muna ako. Hindi ko na siya hinintay pa makasagot
at kaagad na lumabas. Sinuot ko ang hood ng jacket saka binuksan ang gate. Masyado mong binalot ang sarili mo. I just rolled my eyes at hindi siya sinagot. Binuksan ko ang backseat door nang bigla siyang magsalita. Dito ka umupo sa passenger seat, sabi niya, pero hindi ko pa din siya sinunod at pumasok na lang ako sa loob. Dito na ako, sabi ko pagkaupo. Do I look like a driver? Lumipat ka na dito. Magkasalubong ang kilay nitong utos. I have no choice kaya patabog akong lumabas at persahang isinara ang pinto saka inis na pumasok sa passenger side. Nakita kong ngumisi muna siya bago sumakay kaya napairap na lang ako. Nagsimula na siyang mag-drive at wala ding may nagsalita sa amin. Pareho kaming tikom ang bibig at walang balak na basagin ang katahimikan. Hanggang na-realize kong medyo pamilyar sa akin ang dinadaanan namin. Anong gagawin natin dito? Tanong ko. Sinabi ko na sa iyo kanina na magkikita kami ni Rachel. What? Hindi siya nagbibiro? Pumarada kami medyo malapit sa gate ng eskwelahang pinapasukan ng anak ko. Saktong lunch break na nila ngayon kaya marami na din ang mga batang nagsisalabasan. Binaba ko ang car window na makita ang anak ko nakalalabas lang sa gate. Kumaway ako pagkatapos akong tanggalin ang suot kong shades at mabilis namang tumakbo papunta sa akin si Rachel. Nang balakin ko sanang buksan ang pinto ng kotse, pinigil ako ni Nathan tsaka umiling. Stay here. Maraming tao sa labas, okay? Wait, I know you. Dinig kong sabi ng anak ko habang papalapit sila dito sa kotse. Binuksan ni Nathan ang backseat door at inalayang makapasok ang anak ko. Napatingin ako sa rearview mirror at nakita magkalapit ang dalawa. Nakangiting inayos ni Nathan ang seatbelt ni Rachel at nakabusangot naman ang anak ko dahil sa ginagawa niya. Aren't they cute? Oh, crap that. Yeah, we meet yesterday, right? Sabi ni Nathan, kaya binalingan ko silang dalawa. They met yesterday? How come? Kasama ko si Rachel kahapon at sinama ko pa nga siya sa ABS network dahil nagyaya siyang Wait, don't tell me na nagkita sila sa working place ko habang may inaasikaso ako. Why are you with him, Mom? Don't you know that he even called you a wench? Sabi ng anak ko, kaya napatingin naman ako kay Nathan, nakakaupo lang sa driver's seat. I didn't mean it. Swear. Nanlaki ang mga matang sabi niya sa akin at itinaas pa ang kanyang kamay na para bang nagsasabi siya ng totoo. Hay nako, isip bata. You mean it, and I will never forgive you. Giit ni Rachel na nakapagpatawa kay Nathan. Natatawa siya? Bago yan ha? That was some sort of a joke, sweetie. Don't take it seriously. Natatawang usal nito. Medyo nasusuffocate ako sa sagutan ng dalawang to. Sa totoo lang, hindi ko ma-imagine dati na magkikita silang dalawa. At mas lalong hindi ko akalain na masasaksihan ko ang pagbabangayan nilang dalawa. Hay nako, paano na lang kung malaman nila ang karapatang ipinagkiit ko sa kanilang dalawa. Muling tumahimik ang loob ng kotse dahil hindi na din nagawang sumagot ng anak ko. Muling nagmaneho si Nathan. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe ay bigla siya nagsalita. So you had a relationship with Jacob after we broke up? Pagbasag niya sa katahimikan, dahilan para mapabaling ako sa kanya. Bakit niya naman naisip yun? If I'm not mistaken, he is the father of Rachel, right? Tanong pa niya. Medyo nasa midyata ako sa sarili kong laway dahil sa narinig. Nakita ko saglit siya napabaling sa akin at mulang itunuon ang atensyon sa daan.
Daddy Jacob is not my dad. Tuluyan na akong naubo nang sumali sa usapan si Rachel. Manang-mana talaga to kay Princess. Pinapahamak nila ako. Hanggang kailan itatago ni Danik ang katotohanan na si Nathan ang totoong ama ni Rachel? At ano ang posibleng mangyari sa kanila kapag lumabas ang katotohanan? Maging maayos kaya ang kanilang samahan? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!